Tay? Tay? Nasaan po kayo? Nandito ako sa silong. Inaayos ko ang kulungan ng mga manok natin. Tay! May sasabihin po ako sa inyo! Pupunta po ako dyan! Tungkol saan ba yan? Sa itsura mo pa lang mukhang magandang balita yan ah. Tay! Si Auntie Clara po! Uuwi na! Talaga ba? Kailan mo nakausap ang tiyahin mo? Kanina lang po. Sandali lang po kami nakapag-usap pero malinaw ko pong narinig na uuwi niya siya dito. Nakoy, salamat naman at makakauwi na rin ang tiyahin mo. Sinabi ba ni Clara kung kailan siya uuwi? Sa linggo na daw po. Tamang-tama. Wala kang pasok noon. Mapaghahanda natin ang pag-uwi niya. Ipagluluto ko siya ng tinolang manok. Oo nga, Tay. Tsak, namimiss na ni Auntie ang mga luto natin dito. Dumating ang araw ng linggo ng pagdating ng tiyahin ko. Kami lang ng itay ang nakakaalam. Minabuti kasi namin kung wala kaming pagsasabihan. Baka makarating pa sa dating asawa ni Auntie ang pag-uwi niya. Madaling araw namin siya sinundo sa airport sa Manila. Gabi pa lang nun bumiyahe na kami. Nanghiram lang si tatay ng L300 kay Ninong Victor na nakatira sa kabilang barangay. Pagdating sa airport, 3 oras din ang hinintay namin bago dumating si Auntie Clara. Malaki ang pagkakangiti nito nang makita kami naghihintay sa kanya. Mahigpit ko siyang niyakap. Ganon din ang itay at parang batang hinawakan pa ang ulo niya. Nandun ang sasakyan na nahiram ko. Ako na ang bala sa mabibikit mong bagahe. Salamat sa pagsundo niyo, ha? Mabuti pa bago tayo umuwi kumain na muna tayo. Sige po, Auntie. Gusto ko yan. Ikaw ang bahala. Hindi ka pa papagod? Hindi naman kuya, nakatulog naman ako sa eroplano . Nung pauwi na kami, tahimik lang si Auntie Clara habang nakatanaw sa labas ng bintana. Tila malalim ang iniisip niya dahil wala naman siyang tinatanaw sa labas dahil madilim pa ng mga oras na yun. Ako naman dahil wala pang tulog, hindi na napigilan pang makatulog sa pagkakaupo. Nagising lang ako nung nasa bahay na kami. Tinulungan ko na ang itay sa pagbubuhat ng mga gamit ng tiyahin ko. Ay, sa wakas nakauwi na rin ako dito sa bahay. Magpahinga ka na muna. Pamya magkakatay ako ng manok na Tagalog. Alam kong paborito mo yun . Isa yan sa namimiss ko, kuya. Salamat ka pala sa pagsundo niyo sa akin, ha? Ano ka ba naman? Hindi mo kailangan magpasalamat. Kapatid kita . Sino pa bang susundo at mag-aasikaso sa'yo? Siyempre kaming pamilya mo. Sa dating silid ng mga magulang nila itay matutulog si Auntie Clara. Nilinis ko na yun at tinayos para pagdating nga nito ay makakapagpahinga na siya agad. Akala namin ng itay dahil walang nakakita sa pagdating ng kapatid niya. Wala nang nakakaalam. Kaya ganun na lang ang gulat ko nang pumunta ako sa tindahan. Pinag-uusapan kasi nila ang pagdating ni Auntie Clara. Ni isa sa kanila wala akong sinagot. Nagdahilan na lang ako na nagmamadali na ako. Dahil kailangan na ng itay ang binili ko. Paano kaya nila nalaman? Ang lakas talaga ng radar ng mga kapitbahay natin. Hindi po kaya dahil sa L300 na nakaparada sa tapat ng bahay natin, kaya nagkaroon sila ng ideya? Baka nga. Buti na lang kukunin na rin yan mamayang hapon. Inaalala ko lang po, baka mamaya makarating sa dating asawa ni Auntie Clara na dumating na siya. Ang kapal naman ng mukha niya para pumunta pa rito. Pagkatapos ng mga ginawa nila sa tiyahin mo noon. Kilala niyo naman po ang kapatid niyo, sobrang bait at mapagbigay. Baka hindi rin niya matiis ang asawa. Basta ako parati nagpapaalala sa kanya. Kung sadyang di siya makikinig sa akin, abay bahala na siya. Patanda na naman siya . Walang anak si Auntie sa asawa niya. Mula nang magsama sila nito, puro pambubugbog na ang ginawa ng lalaki sa kanya. Ginagawa din siyang alila ng pamilya na napangasawa niya. Bukod doon, may bisyo pa ang lalaki at siya lang ang naghahanap buhay.
Kung wala pa nagsumbong kay Itay nun sa ginagawa sa kapatid niya, hindi pa namin malalaman ang sitwasyon nito. Nadatnan namin noon na halos hindi na makatayo sa higaan si Auntie Clara. Dahil sa tindi ng bugbog na inabot niya. Ilang beses na rin nakunan noon ng tiyahin ko. Kaya wala silang naging anak. Makalipas nga lang ng ilang buwan, nakipagbalikan pa rin ang tiyahin ko sa kanya. Hanggang magdesisyon siya na mag-abroad. Pero lahat na naipundar niya ay napunta lang sa bisyo ng asawa. Sa kabila ng sakripisyo niya, hindi pa rin nagbago ang asawa niya. Ano ba yung iniisip mo? Naalala ko lang po yung hirap na pinagdaanan ni Auntie Clara noon. Nalulungkot din ako dahil ni isa sa mga pinagbuntis niya noon hindi nabuhay. Sana may kasama siya ngayon sa pagtanda niya. Nandito naman tayo eh. Hindi natin siya pababayaan. Oo naman po, hindi ko po kayo pababayaan. Di bali nang hindi ako makapag-asawa. Nako, yan ang wag mong gagawin. Pambihira ka. Gusto ko rin naman magkaroon ng apo. Biro lang po yun, Tay. Siyempre po, gusto ko rin magkaroon ng pamilya balang araw. Naiiling na lang ang Itay na lumabas muna ng bahay para katayin ng isa sa mga manok na alaga niya. Ako naman sinilip ko ang tiyahin ko sa kwarto nito. Mahimbing pa rin itong natutulog ng mga sandaling yun. Lalabas na sana ako ng bahay nang makita kong paparating ang asawa ni Auntie Clara, na si Uncle Andres. Agad kong tinawag ang Itay na kasalukuyang tinatanggalan ng balahibo ang manok. Sabi ko ako na lang ang magtutuloy sa ginagawa niya. Anong ginagawa mo rito? Bayaw, nabalitaan ko kasi na dumating na pala si Clara. Kaya ka ba nandito? Gusto ko sana siya makausap eh. Nandiyan ba siya sa loob? Nagpapahinga pa ang kapatid ko. Bumalik ka na lamang sa ibang araw. Bakit kailangan pa sa ibang araw? Ha? Tawagin mo siya para makapag-usap kami. Bastos ka rin, no? Nasa pamamahay kita. Huwag mo kong asta na ugaling kanto mo, ha? Ano ba masama sa sinabi ko, ha? Asawa ko naman si Clara. Bakit kailangan mo siyang itago sa akin? Asawa mo na siya ngayon? Di ba matagal na kayong hiwalay? Hiwalay lang kami dala sa ibang bansa siya. Pero mag-asawa pa rin kami. Para ka talagang linta no? Kasi may pakinabang ka ngayon sa kapatid ko. Kaya dumidikit ka na naman sa kanya. Hindi ko yata gustong tabas ang dila mo, bayaw ah. Anong linta ang pinagsasabi mo? Mag-asawa kami ni Clara. At may karapatan ako kung ano ang meron siya. Bilib din ako sa kakapalan ng mukha mo. Talaga bang hindi mo ako titigilan sa pang-insulto mo? Andres! Kuya Oscar! Ano nangyayari dito? Clara! Asawa ko! Mabuti naman lumabas ka na. Eto kasing kuya mo eh. Naghahamon ng away eh. Ano ba kasi ang ginagawa mo rito? Nabalitaan ko kasi dumating ka na, Clara. Kumusta ka na? Maayos naman ako, kita mo naman siguro. Yun lang bang pinunta mo rito? Gusto rin sana kitang makausap eh. Yung tayong dalawa lang sana. Kung bobulahin mo na naman ang kapatid ko, hindi ako papayag. Ano ba ang pakialam mo sa amin, ha? Bakit ba ang init ng dugo mo sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo, ah. May gana ka pa talaga magtanong? Kuya Oscar, nakikiusap ako. Huwag na kayong mag-away. Para naman kayong mga bata eh. Ilang beses na kitang sinabihan, Clara. Sobrang pagpapakatanga na lang kung magpapauto ka na naman sa lalaking to. Hayaan mo na kami makapag-usap, kuya. Walang nagawa ang Itay kundi iwanan muna sila. Hindi naman pinapasok ni Auntie Clara ang asawa nito sa bahay. Sa labas na lang sila nag-usap. Hindi naman nagtagal ay umalis na rin ang tiyuhin ko. Seryoso ang Itay habang nagluluto. Marahil nakikinikinita na nito ang mangyayari. Magkaganon man, hindi pa rin maiwasan ng Itay na madismaya nang marinig mismo sa kapatid ng plano. Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan? Oo, kuya.
Mag-asawa pa rin naman kami ni Andres. Hindi naman siguro masama kung magsasama ulit kami. Nagbago na naman daw siya. Ilang beses ko na yung narinig sa'yo noon. Ni konte hindi nagbago yang si Andres. Noon yun. Ngayon matanda na siya. Baka napag-isip-isip niya na wala namang dadamay na iba sa kanya kundi ako. Pero Clara, pag-isipan mo pa rin ang desisyon mong yan. Baka mamaya pagsisihan mo na naman yan. Buo na ang pasya ko, kuya. At saka isa pa, nahihiya naman ako na makisiksik dito sa inyo. May uuwian naman akong asawa. Ano ngayon? Kapatid kita. Natural lang nakupkupin ka namin. Gusto ko rin naman dito kaya lang Mas nangingibabaw ang pagmamahal mo sa asawa mo. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon, kuya. Baka nga totoo na nagbago na siya. Kung alam mo lang ang mga pinagagagawa niya nung nasa abroad ka. Sabi niya puro lang daw yung paninira sa kanya dahil sa mga taong may inggit sa kanya. Naniwala ka naman sa kanya. Sa'yo nga malupit siya. Nakalimutan mo na ba yung mga pananakit niya sa'yo? Siya ang may kasalanan kung bakit ka ilang beses nakunan. Huwag na nating balikan yun, kuya. Matagal na yung tapos. Ang mahalaga ang ngayon. Nagsisisi na si Andres at handang magbago. Ang hinihingi lang naman niya sa akin ang patawarin ko siya. Pwede mo naman siyang patawarin Pero bakit kailangan mo pang makisama sa kanya? Gusto ko rin na may matawag na pamilya kahit wala kaming anak. Sa tingin ko hindi ko na mapagbabago pa ang isip mo. Sana lang wag mong pagsisiyan ang desisyon mong yan. Nung araw na paalis na ang tiyahin ko sa amin, wala ang itay sa bahay. Alam kong sinadya niya yun. Para hindi makita ang pag-alis ng kapatid niya. Kahit ako nalulungkot at kinausap ko rin ang tiyahin ko sa plano niya. Pero buo na talaga ang desisyon niya. Hindi ko rin maiwasan na mag-alala sa magiging kalagayan nito kung sakali. Ingatan at alagaan niyo po ang sarili niyo. Oo, iha. Alagaan mo rin ang itay mo, ha? Bawasan na rin kamo niya ang paninigarilyo. At hindi yun maganda sa kalusugan niya. Opo. Lagi ko naman po siyang pinapaalalahanan. Dumalaw po kayo sa amin, ha? Kapag may problema kayo, huwag kayo magdalawang isip na lumapit sa amin. Ang bait mo talaga. Kung nabuhay lang sana ang isa sa pinagbubuntis ko noon, kaedad mo yun. Para ko na po kayong nanay, kaya mahal ko kayo. Huwag kang malungkot, madalas akong dadalaw dito. Sa iisang barangay lang naman tayo Kaya lang po masyado nang malayo ang bahay niyo. Halos dulo na nitong barangay natin. Pwede mo naman akong dalawin dun kung hindi ka abala. Ayos lang naman yun sa tsuhin mo. Sige po, kapag pinayagan ako ni tatay dadalawin ko kayo sa inyo. O paano? Nandito na si Andres. Hindi ko na mahihintay ang tatay mo. Pakisabi na lang sa kanya, ha? Ikaw na lang ang bahalang mamahagi ng mga pasalubong ko sa mga kapitbahay natin. Ako na pong bahala sa mga yon. Tutulungan ko na po kayo sa pagkakarga sa mga gamit niyo sa tricycle. Kinarga ko na ang 2 maleta sa tricycle. Ang tsuhin ko naman ay ang mga kahon na alam kong mga pasalubong ng tiyahin ko. Niyakap ko pa si Auntie Clara bago siya sumakay sa tricycle. Hindi rin ako agad umalis sa kinatatayuan ko, habang tanaw ko pa ang sinakyan nila. May 1 oras na sigurong nakakaalis si Auntie Clara nang dumating naman ang itay. Nakalis na ba ang Auntie Clara mo? Opo tay, kanina pa. Saan po ba kayo galing? Sa bahay ng Ninong Victor mo. Hindi naman po yata mahalagang ipinunta niyo kina Ninong Victor Gusto niyo lang yata umiwas. Mabuti na yung wala ako dito nang umalis yung tiyahin mo. Baka kasi may masabi pa akong hindi maganda Magkasamaan lang kami ng loob. Hindi ko po maiwasang mag-alala kay Auntie Clara. Tingin ko po hindi na magbabago ang asawa niya Yun din ang tingin ko Baka ubusin lang nun ang pera ni Clara. Pero wala na tayong magagawa. Matigas ang ulo ng tiyahin mo Tay, iniwan na po pala ni Auntie Clara yung mga pamimigay niya sa kapitbahay.
Tayo na lang daw po ang bahala. Sa kabila ng mga pinagdaanan niya, hindi pa rin niya nakakalimutan ng mga taga rito. Sadya naman po talagang mabait at mapagbigay si Auntie Clara. Oo, totoo yan. Na inaabuso naman ni Andres at ng pamilya niya. Ipagdasal na lang po natin ha, maging maayos ang kalagayan ni Auntie Clara sa piling ng asawa niya. Oo nga. O sige na, ipamigay mo na yung mga pasalubong ng tiyahin mo sa mga kapitbahay natin. Magpapatuka lang ako ng mga manok. Agad naman akong sumunod sa inuutos sa akin ng itay. Tuwang-tuwa naman ang mga kapitbahay namin sa mga ibinigay ko sa kanila. Maging ang mga batang nakatanggap ng mga tsokolate. Ipapaabot ko na lang po ang pasasalamat ninyo kay Auntie Clara kapag dumalaw siya dito sa amin. Umalis na kasi siya kanina sinundo nung asawa. Matulin na lumipas ang isang buwan. Hindi pa rin dumadalaw sa amin si Auntie Clara. Wala rin kaming balita sa kanya. Kahit hindi nagsasalita ang itay, alam ko naman nag-aalala rin siya. Malimit ko din siyang makitang nakatanaw sa labas ng bintana at tila malalim ang iniisip. Tay? Nakapagsaing ka na ba? Opo, Maya-maya na siguro. Maaga pa naman iniisip niyo siguro si Auntie Clara, no? Hindi ko maiwasan na hindi siya isipin. Mahigit 1 buwan na rin mula na umalis siya rito sa bahay. Kaya hanggang ngayon wala pa rin tayong balita. Gusto ko po sana siyang puntahan sa kanila. Kaya alam po sabi niyo hayaan na natin si Auntie Clara ang dumalaw sa atin. Baluarte na kasi ng pamilya ni Andres sa lugar na yon. Noon pa, hindi ko na sila gusto. Kaya ayaw kita mapagawi doon. Ayos lang naman siguro siya doon. Baka nga po masaya na ang Auntie Clara. Bilin ko naman po sa kanya kapag may problema siya, huwag siya magdadalawang isip na pumunta dito. Sa bagay nga. Sige na, maghain ka na at makapaghapunan na tayo. Opo, huwag na po kayo mag-isip ng kung ano-ano. Ayos lang si Auntie Clara sa kanila. Tingin ko naman na panatag na rin ang kalooban ng itay dahil sa sinabi ko. Lingid sa kaalaman namin. Kasalukuyang dumadanas ng matinding kalbaryo ng mga sandaling yon si Auntie Clara. Hindi ako naniniwala na ito lang inaitatabi mong pera! Nasaan ang pera mo? Saan mo tinatago? Maniwala ka. Yan lang ang lahat ng pera ko. Nahalungkat mo naman ang gamit ko, hindi ba? Huwag mo akong gawing tanga! Siguro ibinigay mo lahat sa kapatid mo, no? Ako ang asawa mo! Iba na ikinabang ng pera mo? Ha? Wala akong binibigay kay Kuya Oscar. Maniwala ka sa akin. Sinungaling! Ilang taong kang pabalik-balik sa abroad? Wala kang man lang naipon? Hindi ka naman nagpapadala sa akin, Maniwala ka sa akin, hindi ako nagsisinungaling. Leche! Bakit ba kasi kinuha-kuha pa kita? Wala naman pala akong mapapakinabangan sa'yo! Akala ko ba mahal mo ko kaya gusto mo magsama ulit tayo? Sabi mo bigyan ko ng pagkakataon na maayos ang pagsasama natin. Hindi pa man nagtatagal, bumalik ka na sa dati. Naniwala ka naman! Sinabi ko lang yun dahil akala ko mapera ka. Wala naman pala akong maihita sa'yo. Tama pa lang, Kuya Oscar. Hindi ka na magbabago kahit kailan. Huwag mo nga babanggitin ang pangalan ng kapatid mo dito sa bahay ko. Lalo mo lang pinakukulo ang dugo ko Sana nakinig na lang ako sa kanya. Dapat talaga nakinig ka sa kanya. Boba ka kasi. Pinairal mo naman yung katangahan mo. Kung kailan ka tumanda, tsaka lalong naging mapuro ang kukote mo. Aambaan pa sana si Auntie Clara ng suntok ng asawa niya nang marinig nilang merong tumatawag sa labas ng bahay nila. Iniwanan pa siya ng matalim na titig ng asawa. Napahagulgol na lang ng iyak ang tiyahin ko. Naalala rin niya ang mga sinabi sa kanya ng itay. Noon lang niya napagtanto na tama lahat ng mga sinabi namin sa kanya. Walang araw na hindi binubugbog si Auntie Clara ng asawa. Wala naman siyang mapagsumbungan na taga roon. Maliban kasi sa malalayo ang agwat ng bahay.
puro pa kamag-anak ng asawa niya ang nasa paligid. Alam niyang hindi rin siya kakampihan ng mga yun. Ito lang ang ulam natin? Pagkatapos ko mababad ng ilang oras sa initan? Ito lang papaulam mo sa akin? Sardinas? Para ka naman nakakalukon dyan Iyan lang kasi ang ulam sa tindahan eh. Sana gumawa ka ng paraan. Hindi yung iaasa mo lang sa tindahan. Wala na kasing natira dun sa kinita ko sa paglalabandera. Alam mo naman pala na walang natira. Sana gumawa ka ng paraan. Bukas, masarap ang ulam natin. May magpapagamas kasi sa akin. Hindi ko na mahihintay ang bukas. Ngayon ko gustong kumain ng masarap na ulam. Anong gagawin ko? Yan nga lang ang ulam sa tindahan. Wala kang magagawa pero ako meron. Para kahit papaano, mabawasan ang pagkabugnot ko sa'yo. Halika, sumama ka. Saan mo ko dadalhin? Bitiwan mo ko, Andres! Maawa ka sa akin! Huwag ka na magpumilyas pa! Lalo ka lang masasaktan! Bakit tayo nandito sa likod? Ano gagawin mo sa akin? Andres! Ayan! Kumain ka ng putek! Diyan ka nababagi sa lubluban ng kalabaw! Andres! Maawa ka sa akin! Pakawalan mo ko! Hindi! Sige! Lumamon ka ng burak! Siguro naman magtatanda ka na! Bakit ba ginagawa mo to sa akin? Sa susunod na pagod ako, at yan lang ipapakain mo sa akin, mas matindi pa dyan ang gagawin ko sa'yo! May nakakita naman sa nangyari. Pero lahat ay walang lakas ng loob na mangialam. Lahat kasi sila may takot sa asawa ni Auntie Clara. Kilala kasi itong siga at walang kinatatakutan. Hanggang isang araw, hindi na nakataste na hindi siya puntahan ng itay sa kanila. Naabutan pa siya ng itay na nagsasalansa ng mga panggatong na ibinilad. Kuya, anong ginagawa mo rito? Bakit parang hindi kaya masayang dinalaw kita rito? Nagulat lang ako sa pagsulpot mo. Pasok ka muna. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Nasa bang asawa mo? Nasa kapihan. Magaan lang namang trabaho to eh. Maupo ka muna dyan. Ipagtitimpla lang kita ng kape. Para yatang pumayat ka. Nagkasakit ka ba? Ha? Oo. Natrangkaso ako eh. Uso kasi dito nahawa yata ako. Kumusta naman ang pagsasama niyo ni Andres? Ayos naman kuya. Tinupad nga ni Andres ang pangako niya na magbabago na. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo naman kuya. Bakit naman ako magsisinungaling? Baka lang ka ako pinagtatakpan mo na naman ng asawa mo tulad ng dati. Sa dami ng mga ginawa niya sa akin, hindi ko na para gawin yun. Mabuti naman nagbago na pala siya. Alam mo bang sobrang nag-aalala sa'yo si Miche? Sabihin mo sa anak mo, nasa mabuti akong lagay. Huwag na kamo siya mag-alala sa akin. Ano nga pala ang oras ng uwi ng asawa mo? Mamayang hapon pa kuya. O paano? Hindi na rin ako magtatagal. Gusto ko lang na makita ang lagay mo rito. Dadalam na lang ulit ako sa ibang araw. Sige kuya, minsan ako naman ang dadalaw sa inyo. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo ha? May nakakita kay Itay na dumalaw kay Auntie Clara. Agad naman yun nakarating sa asawa nito. Nung hapon na umuwi ito, mainit na naman ang ulo. Kaya napagbuhatan na naman ng kamay ang tiyahin ko. Bakit nagpunta ang kapatid mo rito, ha? Anong sinabi mo sa kanya? Nagsumbong ka, ano? Hindi. Wala akong sinumbong sa kanya. Kaya lang naman siya nagpunta dito para dumalaw. Yun lang ang dahilan. Oras na malaman kung nagsumbong ka sa kanya, papatayin kita. At ang kapatid mo, idadamay ko na rin ang pamangkin mo. Hindi ako magsusumbong, pangako yan. Huwag mo lang silang idamay pa. Siguraduhin mo lang na hindi ka magsusumbong sa mga ginagawa ko sa'yo. Bago ka pa niya masakluluhan, naibaon na kita sa lupa.
At saka ako sila isusunod. O ano pang kinutunga-tunga nga mo dyan? Pagsilbihan mo na ako! Agad naman nang tumalima si Auntie Clara sa takot na masaktan muli. Pinagtimpla niya muna ng kape ito at saka minasahe habang nakaupo. Hindi naman mawala ang kaba sa dibdib ko. Kahit sinabi pa ng itay na nasa maayos naman na kalagayan ng tiyahin ko. Sa sobrang lalim ng iniisip ko, hindi ko natuloy na malayang dumating na ang itay galing sa kaibigan nito. Kanina pa kita tinatawag, hindi ka sumasagot ah. Akala ko tuloy umalis ka ng bahay. Pasensya na, Tay. Hindi ko po narinig ang pagtawag nyo. Ano ba kasi yung ginagawa mo? Wala naman po, iniisip ko lang kasi si Auntie Clara eh. Di ba sinabi ko naman sa'yo, nasa maayos ang kalagayan. Mukha naman nagsasabi siya ng totoo eh. Ay, ewan ko ba, Tay? Iba talaga ang kutob ko eh. Ang mabuti pa, sa susunod na pagdalaw ko sa kanya, sumama ka. Para ikaw mismo makakita sa kalagayan ng tiyahin mo. Mabuti pa nga po, Tay. Kailan po nating dadalawin si Auntie Clara? Baka sa 1 linggo na. Busy kasi kami ng Ninong Victor mo eh. Ano po bang pinagkakaabalahan nyo ni Ninong Victor? Parati na lang po kasi kayong magkasama eh. Naghahanap kasi siya ng lupa dito sa barangay natin. Gagawin niyang manukan at akong gagawin niyang caretaker. Di ba maganda yun? Oo nga po, Tay. Hindi na kayo lalayo para magtrabaho, tsaka hindi ganun kabigat. Yun na nga eh. Kasi sabi ko sa Ninong Victor mo, mula nung ma-mild stroke ako, hirap na ako sa mabibigat na trabaho. Kaya talagang malaking tulong sa atin kung sakali matutuloy ang kanyang manukan. May nakita na po ba kayong lupa? Meron na. Kaya nga yun ang pupuntahan namin para makausap yung may-ari. Dahil sa magandang balitang yun ng itay, nawala saglit ang pag-aalala ko kay Auntie Clara. Hanggang tuluyan na ngang nawaglit sa isipan ko. Naging abala na rin kasi ako sa panaderya. Ito ang negosyong itinayo namin ng kaibigan ko. Hindi alam ng itay na pera ni Auntie Clara ang ginamit kong pampuhunan doon. Gusto kasi ng tiyahin ko na may mapupuntahan ng pera nito. Para kung sakali man na hindi na siya maaaring magtrabaho sa abroad, ay meron siyang aasahan. Wala akong alam na isa sa ikinagagalit ng asawa ng tiyahin ko ay kung saan napunta ang pera nito. Mabuti pa magpahinga ka na, Andres. Lasing ka na eh. Huwag mo nga akong pinakikialaman. Ipokrita ka rin no? Akala mo kung sino kang mabait. Kung kanino mo naman inahabilin yung pera mo. Andres, hindi ba sinabi ko naman sa'yo na ubos na sa'yo at sa pamilya mo ang lahat ng perang dala ko? Wala na talaga akong perang tinatago. Sinungaling! Hindi mo ako mapapaniwala sa mga sinasabi mo! Andres! Saan ka pa ba pupunta? Magpahinga ka na lang dito! Tuloy-tuloy lang sa pag-alis ang asawa ng tiyahin ko. Nakiusap naman siya sa isa nitong pinsan na sundan ng asawa. Nag-aalala kasi siya na baka kung mapano to sa daan. Hindi rin kasi makasunod si Auntie Clara. Dahil baka sa kanya ang matinding sugat na tinamo. Dahil sa pagbuhos sa kanya ng mainit na tubig nung isang araw. Nag-aalala siya na baka may makakita at makarating kay itay ang nangyari. Dumiretso sa bahay namin ang lasing na asawa ni Auntie Clara. Sa daan pa lang sumisigaw na ito. Bakit ka nang gugulo rito? Mabuti naman bayaw! Hinarap mo ako! Akala ko hindi mo ako haharapin eh. Kaya pala ang lakas ng loob mong pumunta rito dahil nakainom ka. Ano naman? Hindi na ba tayo pwede mag-usap ngayon? Sabihin mo na kung anong kailangan mo. Tapos umulis ka na. Nakakaya sa mga kapitbahay. Gusto ko lang malaman kung saan napunta ang pera ni Clara. Hindi ba ikaw at ang pamilya mong nakinabang sa pera ng kapatid ko noon? Bakit mo sa akin hinahanap? Ang tinutukoy kong pera, itong huli siyang nag-abroad. Alam mong hiwalay na kami at walang komunikasyon. Gusto ko lang malaman kung nasa na ang pera ng asawa ko. Hindi ko alam ang sinasabi mo.
Huwag ka na nga magmangmangan pa, bayaw. Kilala ko si Clara. Masinop yun sa pera. Wala siyang pagbibigyan kundi ikaw at anak mo lang. Bakit hindi si Clara ang tanungin mo? Alam ba niya na nandito ka ngayon? Tinanong ko na siya at sabi niya wala na siyang pera. Yun naman pala eh. Baka sa'yo at sa pamilya mo lang naubos ang pera ng kapatid ko. Dahil kami, walang natatanggap na pera sa kanya. Pareho talaga kayong sinungaling. Mabuti pa, Wally. Iuwi mo na tong pinsan mo. Baka hindi ako makapagpigil kung ano pa magawa ko sa kanya. Hinila naman ito ni Mang Wally pagkatapos humingi ng dispensa kay Itay. Nagpupumiglas pa si Uncle Andres. Pero dahil sa kalasingan, nagawa naman itong hilahin na pauwi ng pinsan. Naiiling pang pumasok ng bahay ang Itay. Ang kapal ng mukha para paghanapan tayo ng pera? Tay, alam kaya ni Auntie Clara na sumugod dito ang asawa niya? Baka hindi niya alam. Imposible naman kasi na hindi niya pipigilan si Andres sa pagsugod dito. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-alala kay Auntie Clara. Napapaisip tuloy ako sa sinasabing pera ni Andres. Ibig bang sabihin nun walang naipon na pera ang tiyahin mo? Baka po may dala siya. Imposible po na wala. Baka naubos na. Noon pa naman ubos biyaya na magbigay si Auntie Clara sa mga kamag-anak ng asawa niya. Kung wala ng pera si Clara, baka mamaya bumalik na naman sa dati ang ugali ng asawa niya. Sa inasal po niya kanina, hindi imposible yon. Pareho kaming kabado ng Itay ng gabing yun sa pag-iisip sa sitwasyon ngayon ni Auntie Clara. Lalo na ako na buong gabing gising. Kinabukasan maaga na namang sinundo ni Ninong Victor ang Itay. Gusto ko sanang puntahan ng tiyahin ko. Kaya lang maraming gagawin sa panaderya. Absent pa naman ang isang helper kaya hindi ako makaalis. Pag uwi ko sa bahay, nadatnan ko na doon ang Itay. Galing ako sa bahay ng Auntie Clara mo kanina. Walang tao. Sabi nung napagtanungan ko, baka naglalabandera ang tiyahin mo. Ho? Naglalabandera si Auntie Clara? Bakit naman po hinayaan niyo ng asawa niya? Hindi lang yun ang nalaman ko. Sabi pa na napagtanungan ko, malimit daw sakta ni Andres ang kapatid ko. Sabi na nga be, iba talaga ang kutob ko Noong una raw mabait pa si Andres at ang pamilya niya kay Clara. Nung wala na raw maibigay, lumabas na ang tunay na mga ugali. Kailangan natin puntahan si Auntie Clara. Baka kung napapano na siya ngayon. Bukas na bukas na ipupuntahan ko siya. Kinabukasan nga maagang umalis ang Itay. Gusto ko sanang sumama kaya lang tumanggi siya. Isasama naman daw niya ang kapatid pauwi sa bahay namin. Sa panaderya lumilipad ang isip ko. Parang gusto ko nang hilahin ng oras. Palagi din ako nakasulyap sa orasan sa dingding. Samantala ng mga sandaling yun, mainit na nagtatalo ang Itay at si Uncle Andres. Maayos mong sinundo ang kapatid ko sa bahay namin. Tapos dadatnan ko sa miserableng kalagayan? Buhay namin to, kaya wala kang karapatan na panghimasukan kami. Kapatid ko ang pinagmamalupitan mo. Hindi mo mapapatunay na totoong sinasabi mo. Anong hindi? Sa tingin mo tanga ako para hindi malaman na ang mga sugat at pasa niya ay kagagawan mo? Umalis ka na! Bitiwan mo ako. Huwag mo ako maitulak-tulak na hayop ka. Pagbabayaran mong ginawa mo sa kapatid ko. Sa ayaw at sa gusto mo, isasama ko na siya pauwi. Magkakamatayan muna tayo bago mo siya maisama. Hayaan mo na lang siya. Hindi mo naman siya inaalagaan Bakit hindi natin tanungin ang kapatid mo? Sasama ka ba sa kapatid mo, Clara? Nakikiusap ako sa inyo. Huwag na kayong mag-away. Kuya, umalis ka na lang. Hayaan mo na lang kami. Wala namang ginagawang masama si Andres Huwag mo na nga ipagtanggol ang asawa mo. Halos patayin ka na niya sa bugbog. Pero nagagawa mo pa rin siyang pagtakpan. Maayos ang pagsasama namin ni Andres. Ikaw ang nanggugulo sa amin. Nakikiusap na ako sa iyo. Sumama ka na sa akin. Iwan mo ng asawa mo. Naghihintay na sa atin si Michi. Pasensya ka na, Kuya Oscar.
Hindi ko kayang iwan ang asawa ko. Umuwi ka na sa inyo at huwag nang babalik dito. Hindi ko hahayaan na sirain mo ang pagsasama namin ni Andres. Clara, bakit ganyan ka magsalita? Tinatakot ka ba ng hayop na to? Hindi kuya, hindi ako tinatakot ng asawa ko. Siya ang pinipili ko dahil mahal ko siya. Tama ng drama nyo! Siguro naman, Oscar, naniniwala ka na. Kaya pwede ba? Umalis ka na at huwag ka na ulit tutungtong sa lugar na ito. Dahil kung hindi, ipabubugbog ito sa mga pinsang ko rito. Nang sulyapan ng itay si Auntie Clara, nakatungo lang ito. Alam din ng itay na umiiyak ang kapatid niya. Napabuga na lang ng hangin ng itay bago naglakad palayo sa bahay ng mag-asawa. Hindi rin siya makapaniwala sa mga narinig na binitiwang salita ni Auntie Clara. Inaasahan ko na sa pag-uwi ko ng bahay daratnan ko na ang tiyahin ko. Pero nag-iisa lang ang itay. Ang Auntie Clara po. Hindi siya sumama. Bakit po? Ano nangyari? Mas pinili niya ang hayop niyang asawa kaysa makawala sa pang-aabuso nito. Sana po pinilit niyo siya. Lahat ginawa ko na, pero ayaw niya talagang umuwi dito sa atin. Mas matimbang ang pagmamahal niya kay Andres, kaya handa siya magtiis sa piling nito. Pupuntahan ko siya. Ako ang kukumbinsi sa kanya na iwan na niya ang asawa niya. Huwag kang pupunta sa kanila. Wala ka na rin namang magagawa pa eh. Nakapagdesisyon ang tiyahin mo. Hayaan na lang natin siya. Tay naman! Baka naman mas lalo lang mapahamak si Auntie Clara kung pababayaan natin siya. Hindi naman natin siya pinabayaan. Yun ang kagustuhan niya. Desisyon niya magtiis kasama ang asawa niya. Baka naman po tinatakot lang siya. Yun din ang akala ko. Pero natitiyak ko na siya mismo ang ayaw sumama. Tingin ko ba kay itay parang tumanda ang itsura. Laylay kasi ang balikat niya at malungkot ang muka. Nakatungo lang siya at hindi na ulit nagsalita. Sa huli na pag-isip-isip ko na tama ang itay. Baka nga mas mahal talaga ni Auntie Clara ang asawa. Kaya hindi niya to maiwan. Naitanim ko tuloy sa isip ko na kahit kailan hindi ko tutularan ng tiyahin ko pagdating sa pag-ibig. Ayoko maging martir katulad niya. Pinagtuunan ko na lang ng atensyon ng panaderya. At ang itay naman ang manukan na ipapatayo ni Ninong Victor. Wala kaming kamalay-malay habang abala kami. Si Auntie Clara ay patuloy na naghihirap sa piling ng asawa nito. Maawa ka sa akin, Andres. Bigyan mo naman ako kahit konting pagkain lang. Gutom na kasi ko eh. Wala na akong lakas para magtrabaho. Itong tira ang kainin mo. Tinikat mo to lang to. Hindi naman ako aso o pusa para pakainin mo nito. Maawa ka naman sa akin. Ibigay mo na sa akin na natitirang kanin sa kaldero. Ano ka, sinuswerte? Kakainin ko pa ito mamaya. Bakit mo ba ito ginagawa sa akin, ha? Lahat naman ng sabihin mo, sinusunod ko. Bakit pinapahirapan mo pa ako? Tigilan mo na nga ako sa kadramahan mo. Ang mabuti pa, kaysa mag-iiyak ka dyan, maglaba ka na lang. Sa sobrang gutom ni Auntie Clara, kahit bubot pa ang mga mangga sa likod ng bahay nila, sinusungkit na niya yon. Para lang malamnan ng tiyan niya. Hindi na rin kasi siya makahingi sa mga kapitbahay. Dahil pinagbawalan sila ng asawa. Hanggang nasanay na lang ang tiyahin ko na tubig lang ang laman ng sikmura. Sinasaktan pa rin siya ng asawa. Lalo na kapag umuuwing lasing. Tama na! Maawa ka na sa akin! Hanggang ngayon, malas ka pa rin sa buhay ko. Akala ko pa naman, siswertehin na ako kapag nakapagbalikan ako sa'yo. Ayun pala, mas dobling kamalasan ang mararanasan ko.
Kaya tama lang sa'yong mamatay! Dahil sa matinding pambubugbog na inabot ni Auntie Clara, bigla na lang siyang nabuwal at nawalan ng malay. Natigilan naman ang asawa nito at nahinto sa ere ang hawak nitong sinturon. Tila nawala rin ng kalasingan. Clara? Gumising ka, Clara! Napatay ko yata siya. Pero huminga pa naman siya. Clara! Clara, gumising ka! Huwag mo naman akong takutin! Sa matinding takot ni Uncle Andres, basta na lang niyang iniwan ang tiyahin ko at saka kumaripas ng takbo palayo ng bahay. Ang isang tagaron naman na hindi niya kamag-anak ang biglang kinutuban na baka may nangyari sa bahay ng mga to. Kaya dali-dali niyang tinawag ang asawa at pinuntahan nila ang bahay. Nadatnan nga nilang walang malay ang tiyahin ko. Habang ginagamot ng babae si Auntie Clara, ang asawa naman nito ang pumunta sa bahay namin para ipaalam ang nangyari. Papunta pa lang kami ng Itay, hindi ko na mapigilan na mapaiyak. Lalong lumakas ang pagpalahaw ko nang makita ko ang kalagayan ng tiyahin ko. Auntie Clara! Diyos ko! Bakit ginawa sa'yo ng uncle yan? Gumising na po kayo. Dadalhin ka namin sa ospital. Sabi na mag-asawang gumamot sa tiyahin mo. Kahit hindi na raw natin siya dalhin sa ospital. Hindi maaari, Tay. Tingnan mo nga ang itsura ni Auntie Clara. Naiintindihan kita na sobra ka nag-aalala. Ganun din naman ako. Hintayin na lang natin magkamalay si Clara. Saka natin siya iuwi sa bahay. Hindi ba pwedeng ngayon na natin siya iuwi? Mas maigi pa rin kung gising na siya. Gusto ko ring malaman kung ano nangyari. Halata naman po siguro sa itsura niya ang nangyari sa kanya. Napabuntong hininga na lamang ang Itay at minabuting hindi na makipagtalo sa akin. Iyak pa rin ako ng iyak sa tabi ni Auntie Clara. Napakuyom ang kamay ko sa unting-unting pag-ahon ng galit sa dibdib ko. Hindi nagtagal nagkamalay na rin ang tiyahin ko. Nagulat pa siya na magisnan niya kami ni tatay na nasa tabi niya. Buti po, nagising na kayo. Kumusta po ang pakiramdam niyo? Ayos naman. Anong ginagawa niyo rito? May nagmagandang loob po na kapitbahay niyo na puntahan kami. Ganun ba? Si Andres. Huwag mo nang hanapin ang taong yun. Mabuti nga wala siya rito nang dumating kami. Baka kung anong nagawa ko sa kanya. Kuya, mangako ka na wala kang gagawin laban sa kanya. Nagagawa mo pa talagang ipagtanggol ang asawa mo? Pagkatapos ng mga ginawa niya sa'yo? Hindi ka na ba talaga magigising sa pagkahumali mo sa kanya? Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Ang hirap mo talagang intindihin dahil bulag ka sa pagmamahal sa asawa mo. Hindi ako sasama sa inyo. Mabuti pang umalis na kayo. Kita mo yung katigasan ng ulo mo. Ano? Hihintayin mo na patayin ka na lang ng asawa mo rito? Ginagawa ko to para sa inyo, hindi para sa sarili ko. Ayoko lang na pati kayo madamay sa galit ni Andres. Anong ibig mo sabihin? Pinagbandaan niya ako na kapag ipinaalam ko o sumama ako sa inyo, pati kayo papatayin niya. Hindi bali nang ako na lang ang maghirap. Huwag lang kayo. Total wala naman akong pamilya. Kami ang pamilya mo, Clara. Salamat. Dahil gusto mo kami protektahan laban sa asawa mo. Pero kaya na namin ang mga sarili namin. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, isasama ka na namin paalis sa bahay na ito. Tama ang Itay, Auntie Clara. Huwag ka magtiis dito. Hindi ka namin pababayaan ng Itay. Naroon pa rin ang pagtutol kay Auntie Clara. Pero buo na ang pasya ng Itay na isama siya pabalik sa bahay namin. Kung kinakailangan kalad ka rin pa siya nito. Kahit nang makauwi na kami, balisa pa rin ang tiyahin ko. Hindi rin siya gaanong makakain.
Pinatingnan na rin namin siya sa doktor dahil sa mga sugat na natamo niya. Malaki rin ang ibinagsak ng katawan niya dahil sa kakulangan ng pagkain. Tuwing naaalala ko ang nangyari, hindi ko maiwasang mamuhi sa asawa nito at sa lahat ng lalaki. Hindi naman lahat ng lalaki katulad ni Andres. Kayo na rin po ang may sabi noon na nung nanliligaw pa lang si Uncle Andres, mabait siya. Lumabas lang ang tunay niyang kulay nung nagsasama sila ni Auntie Clara. Kaya nga kailangan mong piliin ang taong gusto mong makasama habang buhay. Huwag puro puso ang pairalin mo para hindi ka matulad sa Auntie Clara mo. Ay, Tay, ano po ang plano niyo ngayon? Pinablatter ko na si Andres. Hindi na siguro siya magtatangka lumapit pa sa tiyahin mo. Kahit na ano mangyari, hindi ko nahahayaan na saktan niya muli ang kapatid ko. Tay, meron po akong gustong ipagtapat sa'yo. Ano yun? Ang totoo po niyan, malaki talaga ang naipon ni Auntie Clara habang nagtatrabaho siya sa abroad. Talaga pong pinaghahandaan niya ang kanyang pagtanda. Inakala po niya kasi dati na hindi na sila magkakabalikan ng asawa. Sa'yo ba niya inihabili ng pera niya? Opo. Inilagay ko po sa bangko at yung iba pa ang ginamit ko sa panaderya. Bakit kayo mo lang sinabi to? Pasensya na, Tay. Nangako kasi ako kay Auntie Clara na sekreto lang namin to. Tsaka balak din naman niyang sabihin sa inyo nung makauwi siya. Kaya lang sinundo naman agad siya nung asawa. Okay na rin yun. Kahit papano hindi makikinabang ang asawa niya at pamilya nito sa pinaghirapan niya. Oo nga po. May kailangan lang akong puntahan. Bantayan mo muna ang tiyahin mo. Tumangulang ako kay Itay. Gumayak na rin siya agad. Kahit hindi sabihin ng Itay, tsak na ang kasama na naman niya ay si Ninong Victor. Pinuntahan ko naman si Auntie Clara. Nang marinig kong gising na siya, tinatawag ako. Nagugutom na po ba kayo? Ikukuha ko po kayo ng pagkain. Mamaya na. Busog pa naman ako eh. Ang Itay mo? Kasama po ni Ninong Victor. Malimit po sila magkasama dahil sa manukan. Mabuti naman kahit papano eh. May pinagkakaabalahan ng Itay mo. Oo nga po. Maiba nga pala ako. Kumusta na ang panadirya? Ayos lang po. Kapag magaling na kayo dadalhin ko kayo para makita nyo kung saan napunta ang pera nyo. Hindi ako nagkamali na sa'yo ko ipagkatiwala ang pera ko. Alam kong ilalagay mo yun sa mabuti. Gusto ko po kasi na kapag hindi nyo na kaya magtrabaho, ma-enjoy nyo ang perang pinaghirapan nyo. Para sa atin yun. Kayo lang talaga ang pamilya ko eh. Auntie, bakit niyo po hinahayaan na saktan kayo ni Uncle Andres? Ganun niyo po ba siya kamahal na kahit parating kayong binubugbog ayos lang sa inyo? Nung bago pa lang kami nagsasama, ganun siguro ako kabulag sa pagmamahal. Pero nitong huli na sumama ako sa kanya, naisip ko lang na bigyan pa siya ng pagkakataon na magbago pa. Pero mas lumala pa siya kaysa dati. Ibig lang pong sabihin nun, hindi na siya magbabago. Sagad na hanggang buto ang kanyang kasamaan. Huwag na nga natin siyang pag-usapan pa. Sige po, ano po bang gusto niyong pagkwentuhan natin? May ilang oras din kami nagkwentuhan ni Auntie Clara ng kung ano-ano lang. Nung makaramdam siya ng gutom, tsaka ako siya binigyan ng pagkain. Kapansin-pansin na mahina pa rin siyang kumain. At laging dinadaing ang pagsakit ng tiyan kapag napapasobra ang kain. Marahil bunga yun ng gutom na naranasan nito. Pinagpahinga ko na rin siya pagkatapos. Inasikaso ko na lang ang ibang gawain sa bahay. Wala kaming kaalam-alam nun. Nalihim pala nagmamasid sa di kalayuan si Uncle Andres. Habang nagsasampay ako ng damit, biglang dumating ang asawa ni Auntie Clara. Anong ginagawa niyo dito? Nasaan si Clara? Hindi niyo po siya maaaring makita. Umalis na po kayo. Huwag kang makialam dyan. Clara!
Clara! Lumabas ka dyan! Hindi po kayo pwedeng pumasok na lang basta sa bahay namin. Umalis na po kayo. Huwag kang makialam dito. Problema mag-asawa to. Hindi ko hahayaan na makuha niyo ulit si Auntie Clara. Manang-mana ka talaga sa tatay mong pakialamero. Nagmamalasakit lang po kami kay Auntie Clara. Kaya kami nangingialam. Sa ayaw at sa gusto mo, babawiin ko ang asawa ko. Tumabi ka dyan! Andres! Huwag mo naman saktan ang pamangkin ko! Nandiyan ka lang pala. Sumama ka sa akin pa uwi. Dahil kung hindi, pareho ko'y malilintikan ng babaeng to. Auntie Clara, huwag po kayong sasama sa kanya. Mapapahamak lang po kayo. Anong mapapamak ang pinagsasabi mo dyan? Asawa ko si Clara. Ako lang ang pwede magdesisyon kung sasama siya. Sinasaktan niyo lang naman siya. Tatawag ako ng tulong. Hindi ako makakapayag na mailabas niyo siya sa bahay namin. Saan ka pupunta, ha? Aray ko! Bitiwan niyo buko! Madali ka naman palang kausap eh. Halika na! Auntie Clara, huwag po kayong sumama sa kanya. Tumahimik ka nga dyan. Malapit ka ng buminggo sa akin. Ang kapal na mukha niyong manakot sa sarili naming pamamahay. Talaga bang wala nang natitira sa inyong kahihiyan? Talagang ginagalit mo ako, ha? Sige, sampalin niyo ako. Hindi ako natatakot sa inyo. Andres, tama na! Huwag mo na siyang patulan! Kukunin ko lang ang damit ko at aalis na tayo! Iwan mo na mga damit mo. Kailangan na nating umalis. Auntie Clara, Pakisabi kay kuya na salamat sa pag-aalaga sa akin, ha? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Wala akong nagawa ng sapilitan ng isakay sa naghihintay na tricycle si Auntie Clara. Dahil na rin sa pakiusap niya, kaya hinayaan ko na lang dinatangayin siya ng asawa. Galit na galit ang itay nang malaman na galing dun si Uncle Andres at sinama nito ang kapatid niya. Pinuntahan agad ni itay ang tiyahin ko sa bahay nila. Pero wala siyang nadatnan doon. Mukhang sa iba sila umuwi. saan kaya niya dinala si Auntie Clara? Kasalanan ko to eh. Sana nakipagmatigasan na lang ako. Kung ginawa mo yan, malamang sinaktan ka ng hayop na yon. Hindi siya magdadalawang isip na gawin yon. Saan natin sila hahanapin? Humingi na ako ng tulong sa barangay. Hinahanap na nila ang tiyahin mo. Maghahanap din ako. Huwag po kayo masyadong magpakapagod. Alam niyo na masama na sa kalusugan niyo yun eh. Huwag ka mag-alala sa akin. Malakas pa ako sa kadabaw. Basta po, mag-iingat kayo sa lakad niyo. 1 linggo na rin kami naghahanap kay Auntie Clara. Pero bigo kaming mahanap siya. Tinanong na rin namin ang mga kamag-anak ni Uncle Andres. Pero tikom ang bibig nila kung nasa na mag-asawa. Hindi po kaya wala na sila sa barangay natin? May hinala akong nandito lang siya. Wala namang ibang kamag-anak na si Andres eh. Ano ba kasi ang gusto niya kay Auntie Clara? Wala naman siyang pakinabang dito eh. Inausap ko na yung kapatid ni Andres. Meron akong pinasabi. Tiyak na hindi yung tatanggihan ng kapatid niya. Ano po ang sinabi niyo? Kapalit ng tiyahin mo, ibibigay natin ang perang hinihingi ni Andres. Ho? Tay naman! Pinaghirapan niyo ni Auntie Clara! Kita niyo nga, kahit patay na siya sa bugbog eh, hindi siya umamin sa asawa niya kung nasaan ang ipon niya. Mas mahalaga ang tiyahin mo kaysa sa pera na yan. Para matahimik na rin tayong lahat. Paano po kayo nakatitiyak na kapag binigay natin ang gusto ni Uncle Andres, ay patatahimikin na niya tayo? Pag hindi pa rin siya tumigil, matinding kaparusahan ang igagawad ko sa kanya. Mas matindi pa sa ginawa niya kay Clara. Bigla kong nakaramdam na matinding kaba sa narinig kay Itay. May sumagi ding alaala ng nakaraan sa isip ko. Isang nakakakilabot na alaala na gusto ko na sanang ibaon sa limot. Nang sumunod na gabi, bisita ng Itay ang kapatid ni Uncle Andres. Sa labas sila ng bahay nag-uusap.
kaya hindi ko marinig ang kanilang pinag-uusapan. Pero may palagay ako tungkol yun kay Auntie Clara. Nang makaalis ang bisita, tsaka ako inusisa ang itay. Mabuti naman po at nakipagtulungan din sa inyong kapatid ni Uncle Andres. Hindi rin naman niya gustong ginagawa ng kapatid niya eh. Pero takot silang lahat kay Andres. Maliban kasi sa panganay si Andres, tingin daw nila dito ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya parang wala na sa tamang pag-iisip. Saan daw po dinala ang Auntie Clara? May pahingaan daw nakubo si Andres sa loob ng kapihan. Doon daw naglalagi ang mag-asawa. Kawawa naman ng Auntie Clara kung ano-anong hirap na ang kanyang pinagdaanan. Matatapos na rin ang paghihirap niya. Ang mabuti pa, ihanda mo na lang ang pera. Opo, Tay. Nang araw ding yun pinuntahan ng itay ang kubo na sinasabi ng kapatid ni Uncle Andres. Pagdating niya doon, naghihintay na ang mag-asawa. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng itay. Agad na niyang ibinigay ang pera para maiuwi na ang Auntie Clara. Pero bago umalis sa lugar na yun, nagbabala muna ang itay kay Uncle Andres. Siguraduhin mo lang na hindi ka na manggugulo pa sa amin. Dahil kung hindi, pagsisisiyan mong susunod mong gagawin. Huwag mo nga akong takutin, bayaw. Alam mong wala akong kinatatakutan na kahit na sino. Huwag mo akong hamunin. Baka balang araw, kainin mo rin yung mga sinabi mo. Ang dami mo pang satsat. Umalis na nga kayo. Halika na, kuya. Umalis na tayo dito. Gusto ko nang makauwi sa atin. Oo, Clara. Uuwi na tayo. Dahil sa labis na panghihina, binuhat na lang ng itay ang kapatid niya. Halos butot balat na lang kasi ito. Tiniis din ng itay ang masangsang na amoy na nagmumula sa kapatid. Nang makarating sa bahay, naiiyak na niyakap ko si Auntie Clara. Lalo kami napaiyak na malaman ng mga pinagdaanan nitong hirap sa kamay ng asawa. Halos bumaliktad din ang sikmura ko. Nang marinig ko kung anong kinakain nito para lang magkaroon ng konting lakas. Ang tanging nagbibigay lamang daw dito ng pag-asa ay kami, na sana bago siya malagutan ng hininga, makita at mayakap niya kami ni tatay. Aalagaan ko po kayo. Kailangan niyo pong mabawi ang nawalang lakas ninyo. Pangako po. Hindi na po kami papayag ng itay na makuha ka pa ni Uncle Andres. Ayoko nang bumalik doon. Ayoko na talaga. Hindi na po kayo babalik doon. Sa ngayon po, kailangan ko po muna kayong malinisan tapos kakain po kayo, ha? Oo, bigyan mo ko ng maraming pagkain, ha? Opo. Napansin namin ang kakaibang ikinikilos ni Auntie Clara. Minsan matino naman siyang kausap. Minsan naman ang dami niyang nakakalimutan. 50 anyos pa lang siya, pero nag-uulyanin na siya. Yun siguro ang resulta ng kalupitan na dinanas niya sa kamay ni Andres. Hindi nga po siya pwedeng iwan mag-isa. Minsan po kasi lumalabas siya ng bahay eh. Baka mamaya mawala siya. Huwag mong hayaan na mawala siya sa paningin mo, ha? Opo, Tay. Buti nga po at bumabalik na sa dati ang katawan niya. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya. Para ko na pong nanay si Auntie Clara. Hindi po ako magsasawa na alagaan siya. Mamaya ay mag-iihaw ako ng hito. Paborito rin niya yun eh. Bumili kasi ako kay Ato. Mamaya raw ihahatid niya rito. Kasalukuyang nasa tapat ng bintana si Auntie Clara. Pinapanood niya ang mga batang naglalaro sa kalsada. Dahil wala namang masyadong dumadaang sasakyan, madalas talaga sa daan naglalaro ang mga to. Nilapitan naman siya ng itay at nakipagkwentuhan muna rito. Sabi ni Michi malakas ka na raw kumain. Hindi mo na raw sinusukang kinakain mo. Oo, kuya. Hindi na kasi sumasakit ang tiyan ko kapag kumakain ako. Mabuti naman. Magsabi ka lang kung ano pang gusto mong kainin, ha? Ipagluluto ka ni Michi o di kaya ako. Wala ko request ng pagkain. Hindi naman ako maselan eh. Kung ano lang nandyan, ayos na sa akin yun.
Oo nga pala. Tumawag ang isa nating kapatid na si Ping. Kinukumusta ka? Hindi ko na sinabi sa kanyang nangyari sa'yo. Ayoko kasi mag-alala pa siya. Tama lang ang ginawa mo, kuya. Kasalanan ko naman ang nangyari sa akin. Ayoko naman damay pa. Wala kang kasalanan. Nagmahal ka lang ng maling tao. Ay, sana huwag gumaya sa akin si Miche. Dasal ko na sana makahanap siya ng matinong lalaki. Iba-iba naman ang kapalaran ng tao. At isa pa, matalino yung si Michi. Hindi siya basta-basta maiisahan. Kaya huwag ka nang umiyak. Dapat lagi ka na ng masaya. Pasensya na. Hindi ko talaga maiwasan eh. Alam kong hindi madaling kalimutan ang nangyari sa'yo. Lalo't paulit-ulit yung trauma. Pero gusto namin, sa kabila ng pinagdaanan mo, maranasan mo pa rin ang tunay na kaligayahan na nararapat para sa'yo. Napakagulgul na si Auntie Clara. Niyakap naman siya ng itay habang patuloy sa pag-iyak. Hinagod-hagod pa niya ang likod ng kapatid. Para hindi mainip sa bahay, isinama ko si Auntie Clara sa panaderya namin. Aliw na aliw naman siya sa panadero namin na si Mang Tan sa paggawa nito ng iba't ibang tinapay. Ipinakita ko rin sa kanya ang pagmamasa ko sa ginagawang tinapay. Malayo ang mararating ng panaderya mo. Sa inyo po ito, Auntie, hindi sa akin. Sa akin to? Paano nangyari yun? Nakalimutan niyo na po ba? Pera niyo ang ginamit kong puhunan, kaya po sa inyo ito. Ganun ba? Hindi ko na kasi maalala eh. Pasensya ka na ha. Ang dami ko na talagang nakakalimutan. Okay lang po yun. Maalala niyo rin naman po yun. Kahit nakakapagod ng maghapon, kitang-kita naman kay Auntie Clara na nag-enjoy siya. Gusto nga daw niya maging tindera na inayunan ko naman. Para hindi siya laging nagmumukmok. Nung pag-uwi namin, dumaan lang ako sa bilihan ng lechon manok para bumili. Yun kasi ang gustong ulamin ni Auntie Clara. Habang naglalakad pa uwi, hindi namin inaasahan na makakasalubong namin si Uncle Andres. Otomatiko kong hinila sa likuran ko ang tiyahin ko. Ramdam ko rin ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa takot. Ano ang kailangan niyo? Kukumustahin ko lang sana si Clara. Maayos na po ang kalagayan niya ngayon mula nang napunta siya sa pangangalaga namin. Kita ko nga, nagkakalaman na ulit siya eh. Nakita niyo na po siya. Pwede bang paraanin niyo na kami? Teka lang muna, kakausapin ko muna si Clara. Ayoko! Umuwi na tayo, Miche! Narinig niyo naman po, ayaw niya makipag-usap sa inyo. Clara, kausapin mo naman ako. Wala naman akong gagawing masama sa'yo eh. Ayoko sabing makipag-usap sa'yo! Bakit ka sumisigaw? Makulit po kasi kayo eh. Sinabi nang ayaw niya makipag-usap sa inyo. Bakit ba nasa likod ka ng pamangkin mo? Nakakatakot ba talaga ang itsura ko, ha? Hindi po sa itsura, kundi sa ugali. Subukan niyo lang pong gumawa ng masama sa amin. Sisigaw ako para makakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Alam ng mga tao rito ang ginawa mo sa tiyahin ko. Huwag na kayo magtaka kung basta na lang kayong kuyugin ng mga taga rito. Kitang-kita ko pa ang pagkuyom ng mga kamao nito at matalim na titig. Hinawakan ko na sa kamay ang tiyahin ko at mabilis na kaming naglakad palayo. Pagdating sa bahay, noon ko lang naramdaman ang panginginig ng tuhod ko. Ang tapang mo pala, Miche. Hindi ka man lang natakot kay Andres. Hindi katulad ko na namuhay na takot sa kanya. Kailangan ko pong maging matapang para maipagtanggol ko kayo sa kanya. Huwag niyo pong hayaan na laging manaig ang takot niyo sa kanya. Para po hindi na niya kayo maabuso sa susunod. Oo, Iha. Magiging katulad mo na akong matapang. Sinabi ko naman kay Itay ang nangyari. Gaya ng inaasahan ko, umuusok ang ilong nito sa galit. May usapan na kasi sila pagkatapos ibigay ang pera. Hindi na ito muling manggugulo sa amin.
Baka po ubos na ang perang ibinigay nyo. Yun ang dahilan kung bakit nanggulo na naman siya sa atin. Tsak na hindi na naman niya tayo titigilan. Ako nang bahala kay Andres. Huwag mo lang lulubuyan ang tingin ng tiyahin mo. Lalo na kapag nasa labas kayo. Anong balak niyong gawin, Tay? Yung dapat na noong ko pa ginawa. Tay? Huwag niyong sabihin na... Tama ka nang iniisip. Dapat talaga, noong ko pa ito ginawa. Isinaalang-alang ko lang kasi magiging damdamin ng tiyahin mo. At ang pangako ko sa nanay mo, bago siya malagutan ng hininga noon. Itay, alam niyo naman na may karma ang gagawin niyo. Tingnan yung nangyari kay nanay. Nakatagpo siya ng katapat niya at ibinalik sa kanyang ginawa niyang pambabarang. Tay, ayoko pong mangyari din yun sa inyo. Huwag mong pangunahan na mangyayari. Hindi ko dadanasin ang katulad sa nangyari sa nanay mo noon. Sa masamang tao ko lamang to gagamitin. Kahit anong pakiusap ko kay Itay, naging bingi na siya dahil sa matinding galit na nararamdaman niya. Lalo na nang lumala ang kalagayan ni Auntie Clara. Ayaw na kasi nito maglalabas ng bahay at laging balisa. Pumunta naman si Uncle Andres sa bahay namin at hinahanap ang tiyahin ko. Nagkataon na naroon din ang Itay. Akala ko susugurin siya ni Itay. Pero kalmado lang siyang hinarap nito. Hindi ba may usapan tayo? Bakit nandito ka na naman? Gusto ko kasing makausap si Clara, ang asawa ko. Hindi mo siya maaaring makausap. Tumupad ka sa usapan. Usapan? Wala akong naalala na may usapan tayo. Ang alam ko lang, asawa ko nakatira sa bahay na ito. Kaya ilabas mo siya. Ang asawa minamahal at inaalagaan. Hindi sinasaktan at ginugutom. Hindi mo itunuring na asawa ang kapatid ko. Ilabas mo na si Clara. Tsak naman nasasama siya sa akin eh. Nasa may bintana ako at kitang-kita ko nang biglang nanigas at hindi makagalaw si Uncle Andres. Nanlaki pa ang mga mata nito nang lumapit ang Itay at may binulong rito. Kumuha din ng ilang pirasong buhok ang Itay at saka pumasok na sa loob ng bahay namin. Inutusan na niya ako na isara lahat ng bintana at pinto. Yun ang huling beses na nakita ko si Uncle Andres. Tuwing gabi nagigising ako na tila merong nagsasalita sa kailaliman ng gabi. Bumangon ako para alamin kung ano yun. Nagmumula yun sa kwarto ng Itay. Alam kong sinisimulan na niya ang isang ritual. Tay, nagigising po ako tuwing hating gabi. Naririnig ko po ang ginagawa niya sa kwarto. Pasensya ka na anak kung naabala kong pagtulog mo. Huwag mo na lang pansinin kung ano man ang ginagawa ko. Huwag po kayo masyadong magpupuyat. Alam niyo naman na hindi na mabuti yan sa kalusugan niyo. Salamat sa paalala. Huwag ka mag-alala. Huli na yung gagawin ko mamayang gabi. Maayos na naman ang kalagayan ni Auntie Clara. Kaya isinama ko na siya sa panaderya. Alam ko kasing inip na siya sa bahay. Naroon pa rin naman ang takot niya. Pero sinabi kong ako ang bahala sa kanya. Mitche! Bakit po? Nandito si Andres! Dito lang po kayo sa likod ko. Ako na ang bahalang humarap sa kanya. Hanggang dito ba naman manggugulo kayo? Akala ko pa naman, tuluyan na kayo nawala. Galing ako sa bahay niyo. Walang tao. Kaya dito na ako tumuloy. Umalis na po kayo. Kung ayaw niyong ipadampot ko kayo sa mga tanod na nagpapatrolya. Hindi ako nandito para manggulo. Kailangan ko lang si Clara. Ano? Kailangan niyo ang tiyahin ko? Anong gagawin niyo? Sasaktan niyo na naman siya? Pwede ba, Iha? Hayaan mo muna kami mag-usap na mag-asawa. Iba po yata ang tono ng pananalita ninyo. Mukhang mabait kayo ngayon Pero hindi po pwede. Hindi niyo maaaring kausapin si Auntie Clara. Nakikiusap ako. Sinabi na nga... Sige na, Mitche. Kakausapin ko na siya. Pero Auntie, baka mamaya kung anong gawin niya sa inyo.
Dito lang naman kami mag-uusap eh. Alam ko namang nandyan lang kayo. Hindi niyo ko pababayaan. Ay, sige na nga po. Pero bilisan niyo lang po ang pakikipag-usap niyo. Tumangulang si Auntie Clara. Habang nag-aayos ako ng mga tinapay, hindi ko inaalis sa kanila ang paningin ko. Noon ko lang napansin na biglang bumagsak ang katawan ni Uncle Andres. Nangangalumata din ito. Tanda ng hindi pagkakatulog sa gabi. Nakasuot din ito ng mahabang manggas kahit napakainit ng panahon. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang nalungkot si Uncle Andres. At bigla ring bumagsak ang balikat nito. Nang makaalis siya, tsaka ko naman kinausap si Auntie Clara. Ano daw po ang kailangan niya sa inyo? Humihingi siya ng kapatawaran sa mga nagawa niya. Gusto niyang umuwi na ako sa kanya. Pagkatapos ng mga ginawa niya sa inyo, gusto niya naman niya bumalik kayo sa kanya? Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng tapang na sabihin yon. Meron pa siyang sinabi. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko. Ano pa po bang sinabi niya? May palagay daw siyang may kumukulam sa kanya. Sino naman po kayang gagawa nun? Tsaka, totoo po ba ang kulam? Mahirap ang magbintang lalo't marami siyang nakakaaway. Sa totoo lang hindi ako naniniwala sa kulam o barang. Ako din po, hindi naniniwala sa kulam. Tsaka, walang ganyan dito sa lugar natin. Wala nga tayong manggagamot mangkukulam pa kaya. Yun ang sinabi ko sa kanya. Pinayuhan ko rin siya na itigil na ang bisyo niya. Baka kako yun ang dahilan kung bakit siya nagkakasakit. Hindi yung kulam na sinasabi niya. May sakit po pala siya, kaya siya nangangayayat ng husto. Naaawa man ako sa kanya, pero mas nangingibabaw ang takot sa puso ko. Sabi ko ipagdarasal ko na lang siya para sa agaran niyang paggaling. Magbalik loob na rin siya dapat bago mahuli ang lahat. Wala talagang alam si Auntie Clara na may alam sa karunungang itim ang itay. Ang inay ko kasi ang may lahing mambabarang. Pero sa kabila ng totoong pagkatao ng inay, minahal siya ng itay at tinanggap ng buo. Ang inay din na nagturo kay itay nun kung paano gumamit ng itim na kapangyarihan. Yun nga lang, ang huling binarang ng inay ay nakahanap ng magaling na albularyo. Kaya ibinalik sa kanya ang sumpang ginawa niya. Yun ang ikinamatay ng inay nun. Kasabay ng pagtalikod nun ng itay sa itim na kapangyarihan. Itay, nakita ko po si Uncle Andres. Mukha po siyang may sakit. Nagagawa pa niya talagang gumala sa kabila ng nararamdaman niya. Tay, tama na po ang ginagawa niyang pagpapahirap sa kanya. Tapos ko lang isagawa ang ritual. Maghihintay na lang ako sa mangyayari sa kanya. Mamamatay po ba si Uncle Andres? Oo. Ilang araw na lamang itatagal niya sa mundong ito. Kuya, tama bang narinig ko? Isa kang... Diyos ko, si Andres! Clara, hayaan mo ko magpaliwanag. Huwag kang lalapit sa akin! Paano nangyari na isa kang mangkukulam? Wala naman sa lahi natin yan Dahil kay Helen. Sa asawa mo? Siya ang nagturo sa'yo kung paano mangulam ng tao. Ginawa ko yun kay Andres para maipaghiganti ang kaapihan mo. Pero kuya, masama ang gumante. Kahit paulit-ulit akong sinaktan ni Andres, hindi sumagi sa isip ko ang gumanti sa kanya. Ikaw yun. Dahil masyado kang mabait. Kuya Oscar, nakikiusap ako sa'yo. Bawiin mo ang kulam mo sa kanya. Parang awa mo na. Patawarin mo ko, Clara. Huli na para bawiin ko ang ginawa kong ritual. Pinakamabagsik ang iginawad ko sa kanya. Lahat ng lakas ko ibinigay ko sa ritual na yon. Kahit ang pinakamagaling na albularyo, hindi siya maililigtas. Tuluyan na napahagulgol ng iyak si Auntie Clara. Awang-awa naman akong nilapitan siya para aluin. Ang itay naman ay tumalikod sa amin.
Nababanaag ko din ng paghihirap kay Itay. Pero hindi ko siya kinakitaan ng pagsisisi sa ginawa niya. Nang puntahan ni Auntie Clara ang asawa, sumama ako sa kanya. Wala naman kaming narinig ng pagtutol kay Itay. Pagdating sa bahay, naabutan namin sa kalunos-lunos na kalagayan si Uncle Andres. Kahit hirap na ito, biglang umaliwalas ang mukha nito nang makita ang tiyahin ko. Buti naman, dinalaw mo ako. Nararamdaman ko na hindi na ako magtatagal. Salamat at ikaw ang huli kong masisilayan. Patawarin mo ko kung hindi ako agad naniwala sa iyo. Ako ang dapat humingi sa iyo ng kapatawaran. Marami akong pagkukulang sa iyo. Sana mapatawad po ko. Matagal na kitang pinatawad. Dito ko lang sa tabi ko, ha? Wag mo akong iiwan. Dito lang ako. Hindi ako aalis. Kahit hindi nakaaya-aya ang amoy na lumalabas sa katawan ni Uncle Andres, nanatili pa rin sa tabi niya ang tiyahin ko. Ako naman sa labas lang ng bahay tumambay. Hindi ko rin maiwasan na maawa pa rin. Kahit pala gaano kasama ang isang tao, kapag nasa miserable na itong kalagayan, hindi pa rin maiwasan na mas mangibabaw ang awa. Ilang sandali lang narinig ko na ang pagpalahaw ni Auntie Clara. Nang sumilip ako, nakita ko may salagubang na may manipis na tali sa paa ang lumabas sa bibig ni Uncle Andres. Hindi yun mapapansin ni Auntie Clara dahil nakayakap siya sa asawa. Dahil sa masangsang na amoy na lumalabas sa katawan ni Uncle Andres, agad na ring ipinalibing ang katawan niya. Nagpaiwan naman si Auntie Clara sa bahay nila. Hindi pa raw siya handang makita ang Itay. Kumusta ang Auntie Clara mo? Nagluluksa pa rin po siya hanggang ngayon. Gusto rin po niya mapag-isa muna. Alam ko na hindi pa rin niya ako napapatawad. Tatanggapin ko ang galit niya. Pero hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Mas gusto ko pang anihin ang galit niya kaysa hayaan siya magdusa sa piling ni Andres. Mahal po kayo ni Auntie Clara. Balang araw po mapapatawad din niya kayo. Mabait ang kapatid ko. Alam ko na mapapatawad din niya ako. Dahil abala ang isip ko kay Auntie Clara, hindi ko napagtuunan ng pansin ang tila pamumutla ng Itay. 1 linggo na mula nang mailibing si Uncle Andres, pero hindi pa rin bumabalik dito sa bahay ang tiyahin ko. Minsan dinalaw ko siya para mangumusta. Dito na ulit ako titira. Sayang kasi tong bahay kung hahayaan ko na lang mabulok. Galit pa rin po ba kayo kay Itay? Hindi na ako galit sa kanya. Napatawad ko na siya. Balak ko nga siyang dalawin kapag natapos ko na ang mga ginagawa ko rito sa bahay. Siyak po na matutuwa ang Itay sa sinabi niyo. Alam ko po na labis na nalulungkot ang Itay dahil alam niyang nagalit kayo sa kanya. Si Andres nga na maraming kasalanan na ginawa sa akin napatawad ko. Si Kuya pa kaya na siyang lagi kong karamay sa lahat ng oras. Masaya akong umuwi ng araw na yun. At sinabi ko agad kay Itay ang mga napag-usapan namin ni Auntie Clara. Tuwang-tuwa naman ang Itay at napaluha pa nga siya. Akala daw niya hindi na siya mapapatawad ng kapatid niya. Nung gabing yun masaya namin pinagsaluhan ng payak na hapunan. Wala akong kamalay-malay yun na pala ang huling hapunan na pagsasaluhan namin ng Itay ko. Kinabukasan nagisnan ko siyang wala ng buhay sa silid niya. Napayakap na lang ako habang dinig sa buong bahay ang pagtangis ko. Nung araw ng libing dumating si Uncle Ping
ang isa pa nilang kapatid. Naging madamdamin ng huling sandali ng paghahatid namin kay Itay sa huling hantungan. Halos hindi na ako bumitaw sa kabaong niya. Dahil mag-isa na lang ako sa bahay, nagpa siya si Auntie Clara na samahan ako. Sa paglipas ng mga taon, marami ako natutunan sa mga naganap sa buhay namin ng pamilya ko. Kahit gaano pala kalaki ang kasalanan ng isang tao, mas piliin pa rin natin ang magpatawad. Piliin din natin maging masaya. Dahil hindi natin alam kung hanggang saan na lang ang itatagal natin sa mundong ito. Wakas. Tay?